Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangatawan at higit sa lahat mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Sa gabi pong ito mga kapatid, ay meron tayong special na episode dahil ito po ay hindi po regular na atin pong live. Subalit meron po tayong nakausap at atin pong nainganyo siya na mag-share ng kanyang conversion story. Ayan. So sa gabing ito mga kapatid ay inyo mapapakinggan ng isang napaka-espesyal at natatanging karanasan kung paano siya nakakilala ng katotohanan. Sa gabing ito ay ating alamin at malaman kung paano siya natuto o paano niya nakilala ang katotohanan, lalo ang ating Panginoong Jesucristo. Sa gabing ito ay ating makakasama at mapapakinggan ng kanyang full conversion story ang atin pong minamahal na pastor, dating Catholic faith defender, isang Katolikong deboto, naging Seventh-day Adventist at ngayon siya po ay isang ordained pastor na dyan po sa Davao. Pastor Robert Guyo, magandang gabi po. Welcome sa ating programa Gospel and Music Ministry. Pastor, bati ka sa ating mga viewers. Magandang gabi sa lahat ng viewers. Nawa ay nasa Sige po, bati kayo, Pastor. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin dito sa Gospel and Music Ministry. I am so glad na na-invite ako ni Pastor Jumil para magbigay ng testimony. I am Pastor Robert Guyo at ako ay sa kasalukuyan ay na-assign dito sa Mount Olive District, Bayugan City. Isang barangay ang district ko at saka may 6 na mga churches. So ngayong gabi ako ay talagang I have a joy in my heart na magbigay ng testimony to share to you paano ako naging Adventist from Catholic. Ayan. Yan. Salamat, Pastor. So dito po ay atin po mapapakinggan. At by the way, binabati natin, Pastor, ang iyong distrito. No, nakaka-amaze na sa isang barangay, 6 na simbahan ang iyong hawak. So praise the Lord, mga kapatid. So abangan, paki-share po ninyo at abangan ninyo itong live na ito. Paki-share sa inyong mga friends upang sila din po, mga kapatid, ay makapanood. Excuse me. By the way, nanonood din sa atin yung dating madre na dyan sa Negros. Ngayon ay nanonood sa atin. Yan, si Nanay Lourdes. Excuse me. Ano ba yan? At so, ngayong gabi mga kapatid, ay di na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil ang oras natin ay tumatakbo. Inyong inasahan mga kapatid na inyong i-share ang ating live na ito sa gabing ito mga kapatid. But before natin mapapakinggan si Pastor sa kanya pong testimony, atin pong nakaugalian na tayo ay magpipray. Let us pray. Dakilan naming Diyos, sa mga oras na ito, kami lumalapit sa inyo. Nagpupuri kami at nagpapasalamat. At kami, Panginoon, ay magbabahagi ang aming Pastor Robert sa kanya pong karanasan, sa kanya pong conversion story, sa programang ito upang marami po ang ma-inspire. I pray the Lord na maging pagpapala ito sa mga makapakinig at makapanood sa video na ito upang sila din, Panginoon, lalo na sa mga tao naghahanap ng katotohanan, ay mapakinggan nila. Aming hinihiling ang patnubay ng banal na Espiritu ay maranasan namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. By the way, mga kapatid, bago ko pasalitain si Pastor sa kanyang pagsisimula, ay kung bakit ko po naimbitahan ito dahil isang gabi, siguro 2 nights ago, ako ay nagbabrowse sa aking Facebook, ako'y galing sa aking Bible study. May napanood ako na isang matikas na parang ministro ng iglesia ang mga datingan ba. Abang siya nagsasalita, Katoliko ang pinag-uusapan. Sabi ko, siguro ito ay Catholic faith defender. At sa aking pakikinig ng kanyang video, I found out na siya pala isang Seventh-day Adventist pastor at sinare niya yung ilang mga karanasan niya kung paano siya naging Adventist. That's why in-add-friend ko siya and nag-chat ako sa kanya. So, pumayag siya na magkaroon ng isang episode sa ating programa para i-share ang kanyang conversion story. Pastor, kami po excited na
ganon din po ang ating mga viewers sa gabing ito na mapapakinggan ng iyong testimony. At sa iyong sinabi a while ago, ikaw ay dating Katoliko. Paano, Pastor, ang buhay noong Katoliko pa at gaano ka kadeboto bilang isang membro ng Katoliko? Ganito to. Nung third year high school ako, naging talagang very active na ako sa Catholic faith. Naging member ako ng Legionnaire of Mary. Every 6 p.m. may mag-rosary kami sa church. Kami yung every 6 o'clock kami yung nagpunta sa church sa Catholic at saka nagpre-pray with the rosary. Yun then nang magkalaon ay may training ng Catholic Faith Defender. Yun. Dalawa kaming mga youth na talagang gustong-gusto na matuto sa pag-defend ng Catholic faith. So doon mga 50 plus kami na nag-training ng Catholic Faith Defender. Yung namin ang lecturer namin ay nagngangalang Brother Alexis Patiga. Siya ay taga Surigao City, dito rin sa Mindanao. Talagang believe ako sa kanya dahil talagang marunong mag-explain sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga topics. May mga questions kami sa kanya. Talagang kayang-kaya niya ma-answer yun. So, isang 1 week yun ang training namin. Pagka Sabado ng gabi, meron kaming commitment. Then, after that, meron kaming may debate doon sa isang bayan. Lahat kami nagpunta. Dahil yung kalaban niya ay isang Pentecostal yun. Doon, ipinakita niya arte sa debate. Talagang believe ako sa kanya. So, nang mangyari ay pagkatapos noon, sabi ko sa kanya, Brother Alexis, napakagaling mo talaga. Sabi niya, talagang we have to defend the truth. So, mula noon, palagi kaming nag-study sa pag-debate. So, ganyan ang culture ng mga Catholic Faith Defender. Every Sunday, may pagtuturo, may coaching, paano makikipag-debate. The art of answering questions, then how to paano mag-answer, paano mag-question sa kalaban mo, ganyan. Ang nangyari, marami talaga kaming nalalaman. Saka may dalawa kaming books. Yung isa ay Taming at saka nakalimutan ko yung isa, Pastor. Yung books ni kapatid na Socrates Fernandez. Buhay pa ngayon eh. So, buhay pa na sa Cebu. Tsaka talagang very good faith defender yang si Soc Fernandez. Nagkalaon ay may nagpunta. Ako kasi ay nanirahan sa former mayor ng San Agustin, Surigao del Sur. Surigao. Surigao. Isang araw nalaman ko na may nagpunta sa bahay namin na Seventh Adventist na yung pinapangalanan ko ng Sabrista. So nang nalaman, punta pala yung Sabrista sa bahay namin. Pinuntahan ko kaagad. Nang napuntahan ko na, ano bang religion nyo? Dahil parang galit na galit ako. Dahil very zealous talaga ako pagdating sa faith. Dahil alam mo naman, pag sa FD ka, ang training mo ay talagang ito na yung truth church. So i-claim yung Matthew 16 verse 18 na talagang Roman Catholic Church yun. So nang dumating ako doon sa bahay namin, sabi ni nanay na wag mong i-debate dahil ito yung itong grupo na to ang nag-help sa tatay mo na siya makalakad ulit dahil hindi na siya makalagad sa mga ilang buwan na hindi na makalakad dahil binigyan ng lunas through Hatzitz Bath. So
doon ako na-break, hindi ko pala ito i-debate dahil ito pala yung instrument na si tatay ay nakalakad muli. So, ang Lehman, yung rin, kaparehas ng pangalan ko, si Robert Maluya, sabi niya, pwede ba, Brother Bert, o Sangay yung tawag niya sa akin, mag-study tayo ngayong gabi. Okay, walang problema, pero talagang gigil na ako dahil marami akong nalalaman about sa isip ko. Ito mga Sabatista, walang alam ito sa Bible, talagang mga sulpot ito, ganyan yung mga hindi ko ma-express sa bibig ko dahil palang alanganin dahil yung mga grupo din ang nag sa tatay ko na tumulong para makalakad. Nang pagkagabing yun, 9 p.m. nag-start yung sharing namin. Kaso, hindi ako nakapagsakita ng marami dahil dinala ako sa Daniel 7:25. No, nang 26 years, hindi ko man lang alam yun. Wala kasi sa hindi kasama sa training doon sa CFD. Namin sa pag-study nung panahon ng seminar ni Brother Alexis Patiga kay anong klaseng topic ito, hindi ko man lang alam, pero historical naman saka ako ay talagang gusto ko talagang history. So at 9 o'clock natapos, parang 12 eve, midnight, hindi man lang ako nakapagtira sa kanila, parang gusto ko na makikidebate pero wala akong masabi ganyan. So until pagkabukas umuwi ako doon sa yung tinirahan ko na bahay, working students kasi ako. Limit nang nagsabi yung isang liman na naging pastor, naging pastor Roy Postrero. Sinabihan niya ako nga, Bert, pwede ba hiramin ko yung yung book mo kay Soc Fernandez, yung aming at saka yung isa nalimutan ko na, pwede ba hiramin? Okay, walang problema. Then friendly naman talaga yung mga lima natin, yung approach nila. Yung approach talagang friendly talaga. So hiniram nila pagkabukas, isinauli sa akin, sabi nga, Bert, ang dami kong nalalaman dito. Pero tingnan mo itong mga text ito, kung nakatugma ba yung text at saka yung explanation niya. Pero prior ka magbasa nito, kailangan mo pastor, sabi niya, kailangan mo mag-pray for the guidance of the Holy Spirit. Hindi ko sabihin na mali ito or okay ito. So, pero kailangan mong mag-pray muna before ka magbasa nito. So, umuwi ako doon sa tinirahan kong bahay at saka lumuhod ako. I pray, Lord, please help me to understand these things. Guide me how to understand. Kaya nang binuksan ko yung yung book ni Soc Fernandez, binasa ko, parang hindi nakatugma yung sa text at saka yung explanation. Doon ako nag-start to wonder, bakit ganito? Hanggang sa pinag-invite ako sa mga patutuo ng mga Adventist, tukmang-tukma talaga na yung pinatutuo, yung gabing yun, ay sa Daniel 7 naman, yung little horn, ganito yung sinabi ng isang liman. So, nagka-interest talaga ako. Hanggang sa sinabihan ko, Bert, pwede ka na magpabaptize. Hindi talaga ako nagpabaptize. Prior to that, nalaman ko ng ikalawang beses na nagpunta yung liman sa bahay namin, CF din ako, nagpunta ako sa bahay at saka meron, sabi ng tatay ko, wala yung liman. Tay, kumusta? Sa ito, kumakain ng baboy, itong humba at saka isang tuba. Alam mo yung tuba, Pastor? Abo. Yung tuba. Galing sa coconut. Coconut juice. So, kung bakit kumakain ka? Kasi bukas, Bernis yun. Bukas magpabaptize ka. Kudong. Anong magpabaptize ka? It's very insulting to me na ikaw ay magpabaptize. Ako ay Catholic defender at alam ko na ay talagang true church ito. So, huwag kayong magpabaptize. Kung kayo ay magpabaptize,
huwag mo na, wala na kayong anak na dudong. Udong, dahil yung palay ko udong. Wala Palayaw, na kayo, dudong. hindi na ako magpunta dito. So, huwag talaga. So, si nanay may sakit sa heart. Talagang binisad siya ng panahon na yon. Noon, pagkabukas, hindi sila nagpabaptize, pero nakulapse yung nanay ko. Nakulapse pa dahil gusto talaga magpabaptize, pero takot siya sa akin, baka hindi na ako magpunta doon. Udong pa naman ako, para pag udong yung palayaw mo, ang ibig sabihin, parang love ka talaga nila. So, hindi sila nagpabaptize. Pero kalaunan ng isang araw na, doon punta kami sa Barubo, doon sa isang lugar. Bakit? Mag-ano kayo doon? Kasi may seminar ng livelihood, gawa ng tuyo, tsaka marami pang iba. Kung baka magpabaptize kayo doon. Sabi niya, hindi talaga kami magpabaptize para hindi ka magalit. Pero, hindi ko alam na pagpunta nila, pagka Saturday, nagpabaptize sila. Nang umuwi na sila sa bahay, nakabisita na naman ako. Kumusta na tayo? Okay na. Yung tatay ko, noon, pag magalit, mag-wild. Dahil may si Paris yun. Mag-wild talaga. Yung wife kong magigiba na. So, si nanay, hindi naman si tatay. Ano kasi kami Bulanon. Yung Bulanon, yung mga sinabi, parang, masama talaga yung mga sabi, pag galit na galit. Pag galit, si tatay, hindi naman mag-ano ng cursing mga words. Hindi na nagmumura. Noon, pag magalit, mag-wild talaga. Pero nung galing siya sa doon sa isang bayan na nagpa-baptize na pala, he has to hold something at saka magano lang, pagkatapos okay na. Parang bago to. Kumbaga, mapagpigil na sa sarili. Parang nagpa-baptize na ito, parang sa balista na ito. So, sa sarili ko, kung lalayas ako, hindi na pupunta dito, baka parang ako si tatay talaga ay nagbago na. So, doon ako nakamulat. Parang okay talaga itong Adventist ito. So, hanggang sa may mga sharing kami, sabi ng lima na, Bert, pwede ka na magpabaptize. Hindi talaga ako nagpabaptize nung una dahil sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong munang i-memorize yung Sabat at sa pagkapagkain na mga text. Dahil sa namin sa lugar, ako walang Adventist, walang church. So wala ring Adventist na isa. So sabi ko nga sa sarili ko, kailangan kong magpabaptize ako, kailangan memorize mo yung Sabat na isyo saka sa pagkain. So kalaunan, nagpabaptize din ako. Nang malaman ng mga kasamahan ko sa Catholic Faith Defender, parang iba yung feelings nila, parang medyo nagagalit at saka hindi na nga ako na displaced ako sa school namin, hindi na ako tinanggap sa aming school. Doon ako sa ibang bayan na great nag fourth year high school dahil parang galit talaga yung kasama ko. So, nagka-canvas ako ng book naging literature evangelist ako. Isang araw, nagpunta ako doon sa kasama ko na Catholic Faith Defender, yung presidente namin, si Brother Mario. Sabi ni Brother Mario, kumusta ka naman? Kumusta ka na kayo ngayon? Sabi niya na, kanangay namin. Sabi ko, okay lang naman, Brother Mario. Yeah, sabi niya, we really miss you, Brother Robert. Pwede ba na ikaw ay bumisita sa church at saka magbigay ka ng testimony paano ka naging Adventist? Saka ganyan lang. Sabi ko nga, baka marami ka nag-request sa'yo, Pastor. Pastor, yung nag-request sa'yo, yun yung president ng Catholic Faith Defender sa inyong lugar. Catholic Faith Defender. So, sabi ko, wika ko kung baka yung mga questions hindi ko ma-handle. Walang problema, ako nang bahala. Ako na mag-explain na hindi na sila mag-ano sa'yo ng mga questions, pero nalaman ko nung kalauna na talagang nag-prepare pa sila na kailangang i-undermine nila ko
convictions nila. So, parang i-cross-examine ka nila, no? Doon sa... ganyan yung, yung purpose nila nang papuntahin ako sa church. So, sabi ko sa sarili ko, at saka nag-pray ako, Lord, help me. Baguhan ba ako sa Adventist? Kailangan kong ma-defend ito. Dahil pag hindi ko na-defend ito, talagang kawawa ako. Tsaka parang kawawa din ang Adventist. So, ganyan. So, nang nagpunta ako sa church, marami sila. Dahil nung nalaman nila na ako ay pupunta sa church, dahil Brother Mario ay sinabihan na yung mga Catholic na punta tayo sa church. Puntahan tayo ni Robert, mag-testimony siya. So nang nalaman ng mga kasamahan ko sa Catholic Defender, sila ay talagang nagpunta sa church. Marami sila, mga 50 plus sila. So ako lang mag-isa, hindi ako nag-invite ng pastor noong unang liman, hindi. Ako lang talaga. So nung time na yung pastor, na-baptize ka na noon? Na-baptize na ako. So kaya nga na-displaced ako, hindi na ako nakapag-school sa namin sa school. Doon ako nakapag-school sa isang bayan dahil ganyan nga na parang galit na yung namin yung ganyan. So nang nagpunta ako sa church, napakarami nila. May kasama kaming attorney, may kasama kaming principal ng school namin. Saka yung isang youth din katulad ko, andun din si Brother Dennis. So sila, ano nangyari, naging Adventist ito, naging Sabadista yung pangalan, di ba? Naging Sabadista. Tagatawagan. So, nag-introduce si Brother Mario, mga kasamahan sa Catholic Defender. Ito si Brother Robert, na naging Sabadista na, yung Sabadista, na naging Sabadista na. Siya ay in-invite ko para mag-testimony dito. So, i-welcome natin siya at bigyan natin ng panahon ng testimony. Then pagkatapos, may question and answer. Doon ako may question and answer pa pala. Kala ko testimony lang. May question and answer. So, ako, Lord, help me. So, nang nagbigay na ako ng testimony, paano naging Adventist ako, ganyan, na nagtuon ako ng maraming panahon, mga panahon na ano talaga ang yung Adventism hanggang nagpa-baptize ako. So, pagkatapos talagang friendly yung approach namin kasi ang literature evangelist o colportor talagang friendly yung mga approach dahil mga customer natin yan sa books. So, ang nangyari, pagkatapos ng testimony ko, sabi ng Presidente Brother Mario, napakaganda yung yung testimony mo. So, ngayon ay question and answer portion. So, parang uminit talaga ang lamig. So, ganyan ang nangyari. Ng panahon ng question and answer, may nagtanong, Bert, ganito. Okay, parang the Lord has guided me, then naka-answer naman ako. Then, nakita ko yung isa, yung talagang master magtanong. Parang kinatatakutan yun. So, isang kapitan ng papalapit na siya sa akin, sabi niya, Bert, meron ka bang mabasa na sabi mo kasi nalaman mo na Sabado pala yung yung rest day. So, sabi ko, meron ka bang mabasa na litra por litra? Litra por litra nga na ang Sabado ay talagang adlaw ng papahulay or araw ng pangilin, di ba? Sa Tagalog. Araw ng kapahingahan. Kapahingahan, I mean. So, I pause in prayer, Lord, help me. Then, nakatingin ako sa misa, nakita ko itong Latina Vulgata, itong Santos na Biblia, galing sa Latina Vulgata. Hindi ako nagtaka, binasa ko ito sa Exodus 20 verse 8, dahil memorize ko lahat ng mga text from Genesis to Revelation, Isaiah. So, binasa ko lahat. Ito, so talagang Sabado ito, si Monsignor Manuel Yap pa nga yung ang imprimatur. Ang author o imprimatur? Ang sabi niya, ang pagkatapos ng binasa ko lahat ng mga text on Sabbath,
na Sabado talaga, sabi niya, ang ibig bang sabihin na dahil nabasa mo litra por litra yung Sabado, ang ibig bang sabihin na kami ay wrong? Kami ay mali kami at tama kayo, parang ganon. Oo. Mali kami, tama kayo, mali kami. Yun bang ibig mong sabihin? So I pause in prayer, Lord help me. At sinabi ko sa kanya, ito ang answer ko sa kanya. Ibisaya ko muna, saka si pastor na yung Tagalog. Ingani ako gisulti, pastor. Kung sayo man ang Adventista nga mabasa nga Sabado diri sa Biblia, mas sayo ang dili mabasa. Pwede Tagalog So para ganito ang gusto mong sabihin, kung mali ang Adventista na nabasa naman sa Biblia ang Sabado, mas mali yung sa inyo na hindi nababasa sa Biblia. Oh, ganyan. So correct. Talagang okay ka sa Tagalog. Matapos na yung tapos yung question niya, talagang napaupo siya. Hindi na siya nagtanong ng iba pa. Hindi na siya follow up. Opo. Hanggang nabasa po pa nga yung sa Daniel 7:25. Ito yung ganyan. Then, pagkatapos, sinabihan ko yung presidente ng CFDC, Brother Mario. Salamat sa pagkakataon. Mga kasamahan, salamat sa pagkakataon. Sana'y hindi kayo nagalit sa akin at ito ang testimony ko. Yun lahat yung mga testimony ko. Friends pa rin tayo. I hope na friends pa rin tayo dahil ganyan yung literacy evangelist, lahat ng matao friends dahil naman ako ng sa kanila. So, sabi ni Brother Mario, salamat Brother Robert. Okay yung mga sagot mo. Mga kasamahan, hindi natin pagalitan si Robert dahil yun ang testimony niya. Meron tayong freedom of choice. So, thank you Robert. Then, yun na. Kami ay talagang sabi ng mga kasamahan ko na okay yung testimony mo, hindi nakakasakit sa damdamin. So, ganyan. At Pastor, by the way, nung nag-decide ka, Pastor, nung nag-decide ka na mag-Adventist, ano ang nagtulak sa'yo para magpabautismo ka? Kasi ikaw ay nandun yung eagerness mo na debatihin sila, yung mga layman, yung mga Adventist na pupunta doon sa family mo. Anong nagtulak sa'yo para magpabautismo? Ikaw ngayon nagde-defend ng faith ng Catholic eh. Ano yung naging reason? Bakit ka nag-decide na magpabaptize sa Seventh-day Adventist? Number one, yung Sabbath talaga. Nang alaman ko na talagang biblical. Wala yata ang signal ni Pastor. Okay na? Pastor, okay na. Pakiulit po. Sana ba tayo? Doon, pakiulit po. Anong mga naging dahilan? Anong naging rason? Bakit ka nag-decide na magpabautismo sa Seventh-day Adventist? Ang pinakarason talaga na nag-decide ako is dahil sa Sabbath Troth. Nung nalaman ko na Sabado pala yung rest day, weekly rest day. So, nag-decide na ako dahil nang nalaman ko yung Sunday hindi pala talagang tunay na worship or rest day, so doon ako nag-decide dahil saka yung sa Daniel, sa prophecy ganyan tungkol sa baboy, mga scavengers ganyan. So nung nalaman ko lahat ng katuturan ng ng Adventist, katuruan ng Adventist, yun na yung pinaka time na nag-decide ako dahil no turning back na ito. Kahit sabihin kahit ano pang sabihin ng mga classmate ko saka yung mga kasamahan ko sa Catholic Defender. So ganyan, pastor ito pa. Nung naging pastor na ako, nakita ko yung trainer namin na si Brother Alexis Patiga dahil na-assign ako sa isang... Diyan tayo, Pastor. Gusto kong itanong yan, Pastor eh. Nung nalaman, di ba nalaman nung trainer mo na naging Adventist ka, na isa sa mga estudyante niya sa Catholic Faith Defender? Hindi niya nalaman kaagad?
pagkatapos niyang nag-train sa amin, umuwi naman siya sa sa Surigao City. Sa Surigao. Hindi namin Saan kayo nun, nakita. Pastor? Saan pala kayo nun na-train niya? Sa Davao? Ano? Saan kayong lugar nun nung nagte-training kayo sa kanya? Doon sa Santo Niño, San Agustin, Surigao del Sur. Doon So siya ay uuwi sa city, kaya after ng training, umuwi siya. Inibitahan lang siya na sa amin mag-train. So, nung nagkita kami, nung galing kami ng fellowship, sabi ng brethren, ang okay tong lupain na ito. Sabi ko, sino ba ang may-ari niyan? Si Brother Alexis Patiga, yung Catholic defender. Brother Alexis Patiga. So, pinuntahan ko yung bahay niya. Brother, kilala mo pa ba ako? Sino ka ba? Ako si Robert Guyo, yung palaging malimit na magtatanong sa iyo sa doctrine. Doon sa Santo Niño, Surigao del Sur. Ikaw pala yun. Yung palaging nagtatanong, ganyan. Saka, sabi niya, ikaw pala yun. Anong nangyari? Ano bang trabaho mo ngayon? Sabi ko, answer is, pastor na ako ng Adventist ngayon. Pastor ka na ng Adventist? So, nagulat siya. Nagulat talaga siya. Naging Adventist ka? Oo, Brad. So, ito na yung ko. Ito na yung trabaho ko. Brad, di ba maraming nag-invite sa iyo na mag-train ng mag-speaker, trainer ng CFD? Hindi na ako nag-trainer. Bakit? Parang huminto sa pagtuturo. Huminto ng pagtuturo. Bakit? Puro lang naman yun inom, ganyan. So, tagay. Tagay. Dahil parang yung niya edad is talagang doon na sa mga 60 or parang 70. So, talagang health conscious na siya. Sabi niya, ayoko nang dahil tagay-tagay lang yun, ganyan. So parang na-discourage siya dahil nagtuturo nga sila doon sa pagiging sa FD. Pero nagtatagay na. So, ganyan. So, meron tayong patotoo, Pastor, doon sa isang sa lugar na yon, yung 5 natin may crusade tayo doon. Saka andun si Brother Alexis Patiga nang mula nang magpatotoo yung brother natin, palaging nag-shout yung mga kasamahan ni Alexis Patiga na hindi yan totoo, bakak yun, hindi ako sabi sa ganyan. So, talagang hindi mapakali yung 5 natin. Pagkabukas, napuntahan ko siya, Pastor, talagang hindi ako nakafocus sa presentation dahil palagi na siya shout yung mga kabataan doon, yung kasamahan ni Brother Alexis Patiga. So, sinabihan ko yung 5, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, operan mo yung mga nagsashout, na nagsisigaw. Huwag kayong magsisigaw. Yung bigyan ko kayo ng, si Pastor Guyo, may offer na bigyan kayo ng motorcycle. Ano yung pastor yung mga nagsisigaw doon? Kinakantsawan yung ating layman na nagko-crusade? Kinakantsawan yung layman. So, pagkagabi, ginawa yun ng layman, huwag na kayo magsisigaw. May offer si Pastor Guyo na magbigay ng kanyang XRM ay Go ahead, Pastor. Rest day. So, Pastor, pakiulit doon. Naputol ka, Pastor? Pakiulit doon sa in-offer mo yung iyong XRM na motor. So, ang layman ay nagsabi, huwag kayong magsisigaw. Merong offer si Pastor Guyo na ibigay niya yung XRM niya na motorcycle pag mayroon kayong text na nagpo-prove about Sunday keeping na sa Bible talaga. So, ang nangyari, yung mga kabataan, Pastor, sabi sa sinabihan nila si Brother Alexis Patiga, Brother Alexis, yung text para magkaroon na tayo ng motorcycle. Hindi na si Brother Alexis Patiga, hindi na siya nag-answer, umuwi na siya sa kanyang bahay. Sumunod na gabi, wala na nagsisigaw. So, ganyan ang natin. So, para sa lahat, payo ko sa lahat ng mga Adventists, just be patient in explaining the truth
to the people. Ano kasi, may mga, pag may magtatanong, parang galit, magpagalitan mo, huwag na. Kailangan katulad sa akin yung, nung parang galit ako, yung Liman talagang, he knows how to approach me. Anong mga approaches para hindi magalit yung tao. So, sa lahat ng mga magigiliw na taga-sunod itong Gospel and Music Ministry, please keep on supporting this ministry, and kahit yung mga hindi Adventist na nakatuon ng pansin ngayong gabi o nakasubaybay, naka-tune in, I hope na hindi kayo magalit. We have the freedom of expression, at saka kung hindi mo ito kung hindi nila matanggap, I hope na okay lang. Dahil gusto natin as a Christian, kahit iba-iba yung panampalataya natin, ay talagang importante na friends tayo always. Dahil pag magkita tayo, at least palagi tayong nakangiti. Saka kanya naman ang natin, kahit na hindi tayo magkaiba tayo ng doctrine, ay importante friends tayo until that heavenly home. So Pastor, may payo ka ba doon sa mga nagsasaliksik ng katotohanan? Kasi ikaw ay dating naging CFD at pinagtatanggol mo yung doktrina ng Romano Katoliko, and then yun now ay Adventist. Ano ang payo mo doon sa mga nagsasaliksik ng katotohanan, o doon sa mga CFD ngayon na yung iba medyo nagtampo sa'yo, yung iba medyo nag-react, no? Kasi nakita ko doon sa yung video nung isang araw. Galit talaga. Maraming galit, no? Maraming galit. Marami pong may samaan loob, yung iba talagang medyo pangit yung kanilang approach sa iyo. Pero I saw yung patience mo. So anong payo mo sa kanila na para masumpungan din nila yung katotohanan tulad ng pagkasumpong mo sa katotohanan? Number 1, pray before reading the Bible. Pray talaga. Yung ginawa ko, nung instruction ng Liman, Bert, you have to pray first before you read the Bible, or itong basahin mo, pray muna bago mo basahin itong kang Sok Fernandez, para malaman mo kung itong text okay ba yung explanation niya. So doon na. So prayer talaga. Saka you have to dig deeper for the truth. At saka malaman mo naman yung healthy lifestyle. Ang lifestyle ng Adventist talagang patok na patok para sa atin, yung lifestyle, hindi kumakain ng baboy, walang disco, walang sugal, pag-iinom talaga. So, healthy lifestyle, talagang lamang ang Adventist. May panahon, yung mga galit, sinabihan ko sa kanila, sinabihan ko sila na, huwag kang mag-alala. Time will come na maging Adventist ka in 2 ways. Number 1, pag may sakit ka na dahil palagi kang kumakain ng baboy, palagi kang time will come, maging Adventist ka in lifestyle. Dahil yung doktor mo sabi, huwag ka nang kakain ng baboy, bawal na yun, saka yung sigarilyo, yung inom, ganyan. At pangalawa, Pastor, maging Adventist through baptism. I hope na maraming you have to find your way to the truth, to Jesus Christ and the truth. Dahil sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, siya yung way to the truth. Siya yung the truth. Siya yung truth. So, in digging the truth, we have to dig Jesus and His truth. Talagang makaanib ka talaga sa iglesia na kay Kristo. I hope this testimony finds good in your heart, and I hope that God will bless you with good health and prosperity. Thank you, Pastor, for giving me this great privilege and giving this testimony to the people, to the Adventist world and to non-Adventist world. Thank you, and God bless you all. Salamat, Pastor Robert. Napakinggan natin, mga kapatid, ang napakagandang karanasan ni Pastor. Siya ay isang devoted Catholic, nag-train as Catholic Faith Defender, and
na-convert siya sa Adventism sa mga doktrinang kakaiba dahil ito'y very biblical. So nakakatuwa mga kapatid at naka-inspire na kahit pala ikaw ay mayroong kang pinanindigan, mayroong kang tinatayuan na doktrina at pananampalataya, kapag masumpungan mo ang katotohanan with open hearts and minds, no, tulad ni Pastor Robert, ay madali mong matanggap ang katotohanan. No? Kasi pagka sarado ang isip, Pastor, tulad ng mga nag-react sa iyo, ay talagang inaaway ka eh. Aawayin ka dahil parang masama sa kanila na sasabihin mong dati kang Catholic, dati kang Roman Catholic defender, pagkatapos ay naging Adventist ka, tapos pinagmalaki mo, and then may challenge ka pa sa kanila. So, it's really amazing, no, mga kapatid, yung karanasan ni Pastor na ito. At isa sa nakita ko maganda doon, Pastor, yung approach mo sa kanila. When you became a colporteur, ikaw ay naging literature evangelist na nakapag-testimony ka sa church ng Roman Catholic with surrounded by many Roman Catholic defenders. So makita natin doon at ang yung approach. Nakakatuwa na talagang God really helped you na maipahayag nila. Pwede pakita ulit, Pastor, ng iyong Bible. Yun ay parang luma na, karaang na Bible sa Bisaya. Yeah, ito. Pastor, pagkatapos pa 1 week, 1 week after, nagtaka ako, sino bang may-ari ng Bible na yon? So bumalik ako doon kay Brother Mario. Brother Mario, yung yung Latina Vulgata, nasaan na yun? Siya, meron bang Latina Vulgata? Akala ko, dala mo yun. Hindi sa akin yun. Sa ibang kasamahan natin, puntahan mo yung mga CFD na mga kasamahan natin. So, puntahan ko siya, hindi, akala ko sa'yo yun. So, talagang hindi sa kanila, hindi rin sa akin, walang nagmamay-ari nun. Yun ay talagang isang malaking miracle. Dahil hindi sa kanila, hindi naman ako nagdala. So, ganyan ang nangyari. God make a miracle. Kaya talagang in love ako itong Latina, Santos na Biblia from Latina Vulgata. So, yung binan ko, yung mother-in-law ko, meron siya nito. Kaya sabi ko, Ma, akin na hiramin ko muna ito dahil gusto ko na magbasa nito at saka may segment ako nito sa mga reels ko at saka sa mga live videos ko. So, ganyan, muntik nang malimutan ko 'yon. Salamat. Salamat, Pastor, ng marami. Napakaganda nung salin na yan. Actually, luma na yan. Yung Sabado niyan, may letter H pa. It's Sabado. Ganyan. Tsaka yung nasa Exodus 20 verse 8 na remember the Sabbath day. Nakalagay dyan ay Sabado yata, Pastor, di ba? Sabado talaga. Pwedeng pakita natin. At least makita nila na talagang hindi pa yun. Ito. Yan. So, pwedeng basahin mo, Pastor, ang verse 8, Exodus 20 verse 8 sa Latin Vulgata. Hinomdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Kun pahulay. Yan. Ganyan. Kita na niyo. So, hinomdumi kung santuson mo ang adlaw Sabado. May letter H pa yan eh. Kun pahulay. Yan, kun pahulay. So, makita natin talagang hindi yan salin ng Adventist. Hindi Adventist may gawa niyan. Kaya isa yan sa mga nagpatunay. Ayun, Vulgata Latina. Ayan. So, yan ay 1949 translated, Pastor, no? 1949. So, nakakatuwa na kahit yung Biblia nila ay umamin, mga kapatid, na naging kampi pa sa atin yung kanilang mga version, imbis na kampi sa kanila, yung pinasasantos dyan, yung pinababanal dyan, araw ng Sabado, hindi Linggo. Kaya nga, nung tinanong ka, mabutit na sagot mo, Sabado talaga nakalagay. So, yung magaling magtanong sa iyo, yung magaling magtanong sa iyo na CFD, ay hindi na nag-follow up dahil yung sagot nasa na Latina Vulgata. Napakaliwanag. Gaya ng binanggit mo kayo na kung mali yung nakasulat, mas mali yung hindi nakasulat. Ganyan. Parang hindi maging offensive. Yeah, Kaya talagang makita natin ang ating views na umabot tayo sa 130 plus, ngayon 119, ay makita natin na ang ganda ng response ng ating mga kapatid. Ang sabi nila, sila na-inspire sa iyong testimony. At isa sa na-inspire si Sister Lourdes Gumana
She is former na madre nun sa Roman Catholic. At siya ngayon ay napaka-active na literature evangelist sa Negros. Si Sister Lourdes. Praise the Lord. Okay. Hindi na siya nag-asawa at mas mahal niya ang maglingkod sa Panginoon. So, pero naging Adventist siya. At sabi pa ng ibang mga kapatid natin, Susan Garulacan, yan talaga ang result kapag tunay na naghahanap ng katotohanan, sa katotohanan mapupunta. So, sa atin pong mga kapatiran na mga nagsasaliksik ng katotohanan, I hope na na-bless din kayo sa patutuo ni Pastor Robert Guyo. Follow nyo rin po yung kanyang Facebook. Search nyo lang, Robert Guyo. Ay mayroon siya doong mga video sa reels niya tungkol sa mga Bible at ibang mga spiritual na mga lessons na pwede nyo matutunan doon. Nakakatuwa. Napakadali lang mga kapatid. You have to open your mind and your hearts and pray upon searching the scriptures, and God will lead you into truth, mga kapatid. Okay? So sa atin, mayroon ka pang gustong sabihin, Pastor, sa panghuli bago tayo magtapos? Do you have something to say before we end? Pastors, muli, salamat sa pag-invite. Then, you are welcome to my reels sa Robert Guyo. Sana mag-react kayo doon. Mga patutuo. Talaga, malimit dito sa ang Santos nga Biblia, Latina Vulgata. So, medyo humina ang iyong signal, Pastor. Nawala siya. Okay, pakiulit, Pastor. Medyo humina. Pakiulit ano yung sinabi. Okay, for more information sa patutuo ko ngayong gabi, pwede kayo mag-visit sa Robert Guyo na sa Facebook ko. May mga reels tayo doon at saka paano naging na-inlove ako nitong Latina Vulgata. So ito, maraming patutuo ko dito mga reels sa Latina Vulgata. So andun kayo, welcome kayo doon. Abangan ninyo ako doon. So I hope na kahit hindi mga Adventist may comments, okay lang yung mga comments ninyo. Talagang naintindihan ko dahil yun din ang yun din yung path ko noon. So I'm praying na maganda ang resulta at saka just follow at saka mag-react doon, mag-comments. Andyan naman si Pastor Jumil help, he will help me to answer questions. Ayan. So thank you, Yan. So thank you, Pastor Guyo, ng iyong panahon. Salamat ng marami. Thank you sa iyong misis na nag-assist sa iyong yung iyong laptop para ikay makapasok sa ating live. At of course, salamat sa ating mga viewers na nanood. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito. Sa ating po pagtatapos, Pastor, pwede ka mag-closing prayer? Okay. Dear Father in heaven, this very moment, we come to the throne of grace with thanksgiving. We are happy, Father, indeed, for this great opportune time wherein you have gathered us here to hear your message of truth through the testimony. I hope, Father, that those testimony will find abode in our hearts, and it will help us to propel, to follow Christ's character, and help us to love Christ. I hope that the program of Pastor Joel will continue until heaven will be our home, and I hope that you will bless all the Seventh-day Adventists throughout the world. And I hope that the people who are tuning in for us, I hope that you will bless them with spiritual health and also the physical health. Give them the needed blessings financially. Thank you for loving us. Thank you for the assurance of salvation. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, kami po